nanay, 4:30 pa lang na umaga, gising na nga ang bakla. Tapos ginising ko na rin tong kapatid kong sa H2 na ubod ng hirap gisingin. Ali-alis is kasi yung pasok niya, tapos si Ditchy naman 7:45, kaya kailangan gumising ako ng umaga. Na nga ako ng 2 tasa para ipagtimpla sila ng kape. Sabi, napakaaga kong gising. Medyo malayo pa kasi pagmumulan namin, kaya naman nag-adjust talaga ako ng oras. Yung dalawa ko kasing kapatid na to, sa Baliwag sila pareho nag-aaral. Siguro, mga 40 minutes away yun dito sa tinitirhan ko. Naligo at pinagayak ko na nga sila pareho. Tapos medyo nagmamadali na nga ako dahil alas 6 nga yung pasok na H2. Ngayong araw na din kasi nakaschedule operahan si tatay. Pero dahil walang maiiwan dito sa dalawa na to, kaya naman kinuha ko sila kagabi. Grabe, madaling-madali nga kami kasi mag-aalas 6 na. Buti na lang talaga nung nakarating kami dito, mga 5:58 pa lang. Ganda traffic pa naman din kasi kami. Ito pa naman si H2, ayaw talaga niya nalilate. Gagalit daw kasi si baby girl niya. Kaya naman pagpasok namin ng school, sinamahan ko na nga siya hanggang sa makapasok siya sa room niya. May dala pa mo siyang envelope para nung nag-aaral ako, never ako nag-envelope. Kasi pag kasi talaga mag-aral tong kapatid ko na to, ayaw niya talagang umabsent. Mantalang nung ako nung laging pinatatawag nanay ko. Tik pa nga niya makalimutan yung baon niya, buti na lang tinawag ko siya. Dahil nga alas 6 pa lang at itong si Ditchy, 7:45 pa yung klase. Kaya naman naghanap muna kami ng lugawan at doon na rin kami nag-almusal. Sayang nga hindi nakakain sa H2 kasi ang aga ng pasok nila. Makakain na nga kami, mag-aalas 7 pa lang yata to. Naisipan na namin ihatid tong si Ditchy. Sabi, ang tagal pa maghihintay ni Ditchy bago dumating yung teacher niya. Diyos ko, napakasipag mag-aral niyan. Kahit anong mangyari, hindi mo yan mapapa-absent. Nabi ko na nga sa kanila na huwag na sila pumasok. Di ko naman kako sasabihin kila nanay. Yun ang naihatid ko na nga yung 2 kong kapatid. Umuwi na rin naman ako at nagganap ng mailuluto. Sakto nga, meron na palang nakamarinate na 1 buong manok dito. Ito na nga lang yung naisipan kong lutuin. Ituturbo ko na lang siya kasi mamaya-maya alis na rin naman ako. May tao din naman kasi dito sa bahay at ibibilin ko na lang din sa kanila. Sabihin ko lang, hindi marumi yung turbo na yan Mga dulok-dulok na lang talaga siya sa tagal ng panahon. Tapos pinalabas ko na rin yung 2 aso at pinakain ko na rin sila. Di pa nga ako nakakapag-lunch at tinawagan naman ako ni nanay na kailangan ko na daw pumunta ng hospital. Doon kasi siyang pinapaasikaso sa akin yung PhilHealth daw ni tatay. Akto nga, uwian na rin ni Ditchy, kaya naman bago kami magpunta ng munisipyo, dinaanan na rin namin siya. Sabi nga niya sa akin, mga 30 minutes na daw siya naghihintay. Masundo na nga namin si Ditchy. Sabi ko naman, dumiretso na kami dito sa munisipyo bago namin puntahan sa H2. Dali lang din naman daw kasi yung process ng pagbabayad ng PhilHealth. Dito nga ako nagpunta sa munisipyo ng Baliwag. Pagpasok ko nga doon, meron lang pila-pilapan sa akin. Tapos sinabi, pumunta daw ako ng window 1 para magbayad. Salamat naman, walang pila-pilang naganap dahil inabot lang siguro ng mga 10 minutes. Tapos nakaalis na rin naman kami. Grabe, alas 2 na nga. Tapos yung uwian nitong kapatid ko ay 11:30 lang. Tinalang daw, meron silang practice dito sa simbahan. Grabe, kawawa naman kami. Hindi pa kami naglalunch, alas 2 na. Masundo na nga namin si H2. Agad-agad naman nagpunta na rin kami dito sa hospital kung saan naka-admit si tatay. Sabi kasi ni nanay, bago daw operahan si tatay, kailangan maibigay ko yung inayos ko sa PhilHealth niya kanina. Tinalang na ihabol at fast forward. Tumawag ulit sa akin si nanay tapos na daw operahan si tatay. Tapos nagugutom na daw siya kaya naman naisipan kong i-drive-thru na lang siya dito sa Jollibee. Medyo malaki nga daw yung magiging bill ni tatay pero buti na lang talaga sobrang laki nung napanalunan ko kanina sa Aurora Game at malaking tulong yun sa amin. Ang pinagpapasalamat ko talaga ay naging successful yung operation ni tatay. Tin-advise nga daw ng doktor na pwede na daw siya lumabas bukas. Ay, salamat naman sa Diyos at sana tuloy-tuloy na yung paggaling niya. Gusto niyo rin bang kumita habang naglalaro? Download nyo na rin tong Aurora Game. Click nyo lang yung register para makagawa kayo ng account. Lagay ang mobile number, mag-create ng password at yung OTP na marireceive nyo. Ganun lang kadali gumawa ng account at pwedeng-pwede na kayong mag-cash in para makapaglaro. Napakadali lang din naman mag-cash in. Ilalagay nyo lang naman ang inyong GCash account name, GCash number at yung login password. Napakadaming laro na pwede mong pagpilian dito. May Guess Size, Toss Coin at Benson WD. Pero isa sa mga madalas ko talagang laruin, itong color game. Bukod sa madali ang mechanics nito, mabilis lang din kumita dito. Para ka lang kasi naglalaro sa perya pero ang kinaganda dito, hindi mo na kailangan lumabas. Grabe guys, sobrang dali manalo dito sa Aurora Game. Isa sa pinakamadaling laro pa dito ay itong Dragon and Tiger. Lang naman din kasi yung pagpipilian mo dito. Mimili ka lang naman kung Dragon, Tiger, or Tie. Sarap nga tumaya dito kasi ang laki ng napapanalunan. Tipin nyo, sa isang taya, minsan nananalo talaga ako ng kulang 2,000. Kapag ka nga nananalo na ako ng malaki, syempre nagka-cash out na ako. Yung kinashin ko nga kanina na 100 pesos, napalaki ko siya ng 10,000. Sobrang dali lang din naman mag-cash out. Lalagay mo lang naman yung GCash information mo at wag na wag mong kakalimutan ilagay yung login password mo. Di ba ganun lang kadali manalo dito sa Aurora Game? Kaya naman subukan nyo na rin itong laruin gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yun lang naman. Salamat!